Sa mga kapatid natin na madalas silang na-stress o nadidepress dahil lamang sa kawalan ng peace of mind, marahil itong tatlong bagay na ito na ibabahagi ko po sa bawat isa sa atin, ito ay maaaring makakatulong sa atin nang sa ganun ay magkaroon tayo ng peace of mind. Unang mga kapatid, nararapat panatilihin ang pagiging matapat natin mula sa ating pananalita at sa ating mga gawain. Ang pagiging matapat ng isang tao mula sa kanyang pananalita, ito ay kabilang sa gawain ng isang tao na kung saan tayo ay magkakaroon ng peace of mind. Sapagkat kapag ang isang tao ay wala sa kanya ang pagiging tapat niya sa kanyang pananalita at palagi siyang nagsisinungaling sa kanyang kapwa, yun ang nagiging dahilan na nawawala sa kanya ang peace of mind. Kaya sa isang hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanyang binanggit na kabilang sa kahulugan ng pagiging matapat ng isang tao ay ang peace of mind. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna sidqa puma'nina. Katotohanan, sabi ni Propeta Muhammad, ang pagiging matapat ng isang tao, ito ay peace of mind. Kaya kung tayo ay nagiging matapat sa ating pananalita, nararapat din sa atin na tayo ay tapat sa ating mga gawain o sa ating mga tungkulin. Sapagkat may mga tao na sila ay tapat sa kanilang pananalita, subalit pagdating sa kanilang mga gawain ay hindi sila nagiging matapat. Tunay na kapag ang isang tao ay wala sa kanya ang pagiging tapat niya sa kanyang mga gawain at palagi siya gumagawa ng masama sa kanyang kapwa, katulad halimbawa ng panloloko, pagnanakaw, pandaraya, pananakit, at iba pang mga masasamang gawain sa kapwa, yun ang nagiging dahilan na nawawala sa kanya ang peace of mind. Sa tuwing maalala niya ang mga ginagawa niyang masama sa kanyang kapwa, yun ang nagdudulot sa kanya o nagbibigay sa kanya ng stress, sanhi ng pagkawala ng kanyang peace of mind. Kaya ang pamumuhay ng isang tao na malaya sa mga ganitong gawain, pananakit sa kapwa o pang-aapi, pandaraya, panloloko at iba pa, ito ay napakagandang pamumuhay ng isang tao sapagkat nasa kanya ang peace of mind. Kaya't nararapat na hindi magkahiwalay ang pagiging tapat ng isang tao sa kanyang pananalita at sa kanyang mga gawain. At pangalawang bagay mga kapatid, nararapat na tanggalin sa puso ang hasad o inggit sa kapwa. Dahil ang isang tao na meron siyang hasad o meron siyang inggit sa kanyang kapwa, sa tuwing nakikita niya ang kanyang kapitbahay, ang kanyang kaibigan, ang kanyang kapatid na umaangat sila sa kanilang buhay, ay nagkakaroon ng stress ang tao na yun na naiinggit sa kanyang kapitbahay o sa kanyang kapatid dahil lamang sa mga bagay na kanyang kinakainggitan sa kanyang kapitbahay. Ibig sabihin mga kapatid, yung mga tao na naiinggit, ayaw nila na meron kang marating sa buhay, ayaw nila na meron kang matapos, gusto nila ikaw ang nasa pinaka-ibaba pagdating sa hanap buhay. Ang mga tao na naiinggit ay hindi sila napapalagay kapag nakikita nilang umaangat ang kanilang kapitbahay o di kaya ang kanilang mga kaibigan. Paano nga ba mawawala sa isang tao ang hasad o inggit niya sa kanyang kapwa? Ang pinakamainam na gagawin ng isang tao kapag siya ay naiinggit sa kanyang kapwa ay yung mga tao na kinakainggitan mo, ipagdua mo sila kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mabubuting bagay. Kung nakikita mo silang umaangat sa kanilang buhay, ipagdua mo sila kay Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, mas lalong paangatin mo ang kanilang pamumuhay. Sa ganung paraan mga kapatid ay sinusubukan ng isang tao na matatanggal sa kanyang puso ang sakit na hasad. Meron silang kasabihan na masarap mamuhay kapag ang isang tao ay wala siyang kinakainggitan na ibang tao. At bilang pangatlong bagay mga kapatid, nararapat sa isang tao na marunong kang makontento, magpasalamat sa anumang bagay o biyaya na ipinagkaloob sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ang isang tao ay wala sa kanyang puso ang contentment, yun ang nagiging dahilan na wala sa kanya ang peace of mind. May mga tao na ang kanilang mindset na ang peace of mind ay matatagpuan lamang ng isang tao kapag siya ay nasa marangyang pamumuhay. Kapag ikaw daw ay mayaman, ay doon mo matatagpuan ang peace of mind. Subalit, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laysal gina an kathratil ardi walakinnal gina ginan nafs. Ang tunay na mayaman na isang tao ay hindi sa pamamagitan ng dami ng pera, dami ng salapi, subalit sa pamamagitan ng kapanatagan sa kanyang puso. At naway ito ay makakatulong sa atin, mapupulutan natin ng aral. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.